Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na sa Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid dito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala siyang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Alalahanin po natin ang mga kakilala natin, pwedeng magulang, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, barkada, yung mga namatay sa gera, mga namatay sa COVID, at lahat pa no, na yung minsan ay wala nang nakakaalala, yung minsan ay hindi alam na patay na pala sila. Yan po ang ating inugunita at isinasama sa panalangin sa misang ito. Matapos na ipagdiwang kahapon ang dakilang kapisahan ng lahat ng mga banal, mga nagtagumpay na, mga nasa langit na. Kahapon, no? November 1, ngayon naman ay itong mga pumanaw na mga Kristiyano na hindi pa, lalo tigit, yung hindi pa nakakarating doon sa langit. Kanina po, no, bago tayo magsimula, nakita po ninyo yung napakaraming larawan sa labas, no? Mga larawan ng mga tao, ng mga kapitbahay ninyo, mga nakatira dito noon-noon pa. Mayroong bata, mayroong matanda, may dalaga, may binata, at kung ano-ano pang itsura. Kayo po ba'y handa na? Meron na ba kayong picture? Dapat naghahanda na kayo ng picture para naman sa ganun, hindi kung ano-anong itsura ng picture ang ilalagay ng mga kamag-anak ninyo. Nakasando, nakahiga, dapat ngayon pa lang magpa-photo shoot na kayo. No, yung kung ano yung ilalagay pagdating diyan, no, pagdating ng araw, kasi talagang hindi po yan maiiwasan. Bagamat ang tao, ito yung isa sa pinakaayaw na pinag-uusapan, ang kamatayan. Kahit ilang knock on wood pa ang gawin mo, hindi natin yan maiiwasan o hindi mo matatakasan yan. Ang sinasabi lang sa atin, paghandaan. Kahit ng mga nakalipas na linggo, laging pinapaalala ni Jesus ang pagdating ng anak ng tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, dapat pinaghahandaan. Tingnan nyo ay mga katabi ninyo. Magpa-picture kayo nung may belo, yan, para talagang, di ba, tapos pikit kayo, yan, ganyan. Ganito pala itsura. Dapat nagpa-practice na kayo pag yung, total, mahilig kayong mag-selfie, di ba? O mag-selfie kayo ng ganyan. Ano kaya itsura ko pag, yung ganoon, di ba? Kasi hindi dapat kinatatakutan. Tandaan nyo po, narinig ninyo sa pahayag sa unang pagbasa, ang kamatayan ay hindi yan parusa. Hindi pa yan. Pero yan ay proseso na dapat natin pagdaanan.
Okay? Kaya nga, sumasakabilang buhay, yung tawag natin, di ba? No? Sumasakabilang buhay. At yung buhay sa kabila, yun yung di pa natin alam. Pero kung tayo'y nabubuhay at aware tayo sa ginagawa natin, mukhang malalaman natin at masasagot natin kung ano ang naghihintay sa atin doon sa kabilang buhay. Dalawa lang yan. Buhay na walang hanggan sa impyerno o buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Malinaw po ba? Kaya nga mayroon tayong mga banal na ipinagdiwang kasi ito yung mga nasa langit na. May mga namatay na may mga kasalanan na kailangan pang linisin kung kaya sila po ay wala pa sa langit. Pero patay na sila pero wala pa sa langit. Nagpa-fireworks pa hanggang ngayon. No? Pero yun nga po yung kailangan. Kasi mananatili muna, ito bahagi po ito ng ating pananampalataya, mananatili muna sila sa isang lugar na tinatawag nating purgatorio. Lilinisin. Kasi halimbawa po, no, namuhay ka sa kasalanan ng 50 years. Halimbawa lang, 50 years. Isang oras na lang ng buhay mo, nagbago ka, nagsisi ka, humingi ka ng tawad. Sa tingin nyo ba, diretso sa langit? Lilinisin muna. Di ba, namuhay ng ilang taon eh. Di puro mancha, puro dumi ng kasalanan. Pero yun nga lang, depende na o nakadepende din sa tulong ng mga buhay. Yung ilalagi niya, yung itatagal niya sa paglilinis. Kaya nga, di ba, yung mga nasa langit, yung mga buhay pa sa lupa, yung mga nandoon sa purgatorio. Yung naghihintay. Yung mga nasa langit, may kakayanan na tulungan tayong magdasal. Palakasin tayo. Para ipagdasal itong mga naghihintay na makapasok sa langit. Itong mga nasa purgatorio, walang kapasidad itong magdasal para sa kanila. Kaya ganoon lang po kahalaga na ang mga buhay, hindi kinakalimutan ang mga namatay. Magkaiba po yung mga usapin tungkol sa patay na siya, hindi ka makamove on, mukmok ka ng mukmok. Hindi po yun. Kasi hindi dapat napuputol din ang ating ugnayan. Kahit ang kamatayan, hindi ito mapuputol. Kasi habang nabubuhay ka, ang responsibilidad mo, ipagdasal ang mga namatay. O sa ngayon, pagtatanungin kayo, ilang beses ninyo ipinagdarasal yung kakilala ninyong namatay? Ilan? Tuwing November 1, November 2, death anniversary, birthday. O ilan na yun? 5 beses na. Sa isang taon, 5 beses. Ang tagal naman. Kaya nga araw-araw, kanina tinitingnan ko yung mga picture, mas marami pa ang picture kesa sa mga nagsimba. Diba? Nilagay na lang doon, and then umuwi na. Sabi nang magdasal kayo eh. Ipagdasal nyo, kaya yung iba nagbabagsakan na kasi gustong sunduin yung mga nagkabit. Wala na magagawa yan, wala silang magagawa. Yung mga buhay, ali kayo, pumunta kayo dito. Diba? Bilangin ninyo, sa number ninyo dito. Ang daming nagdala, ang daming... Pero nasaan sila para magdasal? Pero siyempre, ahagi ng simbahan na tulungan sila kahit hindi natin kakilala. Kaya nga, ipinagdarasal at nag-aalay ng dasal para sa lahat, lalo na yung mga nakalimutan na. Ano ba wala ngayon? Sisipin nyo nga, nasa purgatorio, yun na lang muna, no? Pangit naman kasi kung yung impyerno na, no? Isipin nyo, nasa purgatorio kayo. Tapos wala nang nakakaalala sa inyo. Oh, kawawa naman. Sinong nagpunta sa sementeryo ngayon? Taas ang kamay.
kahapon. Bukas, sila na ang pupunta naman sa inyo. Anong ginawa ninyo doon sa sementeryo? Sigurado? Baka naman nagkalat lang kayo doon. 1 taon silang malinis, tapos darating kayo, dudumihan ninyo. Ang sarap nyo ring anuhin eh. Di ba? Nilagay nyo na naman doon yung biko, yung tubleron, yung pansit, yung adobo, menudo, o di binaboy nyo. Minsan na nga lang kayo dadalaw, binaboy nyo pa. Nananahimik na nga sila doon. Yun na lang magagawa ninyo, kahit malang magtirik na ng kandila, mag-alay ng panalangin, hindi. Dinumihan ninyo ang kanilang himlayan. Practicein nyo rin. Mamaya, pagtulog ninyo, dumihan din ng mga anak ninyo, higaan ninyo. Habang para pagising nyo, para alam niyo. Minsan kailangan mo inilalagay din eh. Iniisip mo na rin yan. No? Hindi sa tinatakot, pero pinaghahanda kasi ito yung madalas na kinakaligtaan natin mga buhay. Pag buhay, ayaw magsimba. Pag namatay, pinipilit magsimba yung patay. Di ba po, no? Minsan nagagalit kayo sa simbahan kasi pag nag-request kayo, gusto nyo misa para sa patay. Tapos pag nagmimisa, ayaw nyo namang magsimba, ni ayaw nyo nga tumigil sa pasugal. Tapos pagpunta dito, magmimisa na, nasa labas ang mga kamag-anak. Papasok na lang kapag magwiwisik, tapos di ba ganun yung mga drama? Yung nagsisimula ang isa, wala, kanya-kanya. Tapos, pasok na, magbe-bless. Ikaw din isang araw, ihiga doon. Gusto mo ba ganun ang gawin sa iyo? Yun na lang yung kailangan ng patay. Nung namatay, dasal. Yung panalangin mo. Alam na nila kasi kung ano yung mangyayari. Kung makakapagsalita lang sila. Kung masasabi lang nila, kung pwede lang bumangon talaga, kung nasaan man sila para sabihin sa atin yung katotohanan na talagang ayaw natin pakinggan. Alam na nila yung sitwasyon. Ayaw nilang mangyari yun. Kaya lang, sadyang hindi po pwedeng pumunta sila dito. Kaya huwag kayo maniniwala, si Lolo. Butiki, naging si Lolo. Yung paro-paro, si Lola. Si Lola. Nananahimik na nga, di nga makaalis dun eh. Tapos pero yung katotohanan po, di ba, kapag nakalimutan ka na, yung dasal na lang yung kailangan, tapos nakalimutan mo, kinalimutan mo, kalungkot yun. Kaya ngayon pala, simula ngayon sana po, no, unti-unti dumami yung mga tao na hindi lumilimot sa mga namatay na. Kasi isang araw, tayo rin ay mamamatay at nakakalungkot isipin na wala nang nakakaalala sa atin. Kung hindi man maisulat dun sa sobre, at least lagi mapamisahan natin. Yun yung gawain, isa sa mga gawain ng simba. Bahagi tayo ng simba. Ipinagdarasal sila, hindi lang yung gusto natin, hindi lang yung panalangin natin, kundi maging yung kalagayan ng mga namatay natin, ng mga kaanak o mga namatay na Kristyan. Kaya po, habang hinihintay natin yung oras natin, maganda tayo, mabuhay tayo ng naaayon. Mabuhay ka ng masaya, mabuhay ka ng mapayapa. Amen?